Hey mga brods, ito na nga, ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Gusto na nga rin umuwi mga kabrods dito sa Pinas. Well, alam naman natin, kakapirma lang niya dito sa Osaka Evesa, dito sa Japan B-League sa kanyang bagong koponan. From Nagoya Diamond Dolphins to Evesa, mga kabrods, ito pong si Parks. And yun nga, napapaisip na rin ito pong si Parks na kahit anong kalaking kontra, kahit gaano pa kalaki yung kanyang sinasahod dito, ay hindi naman masaya kung wala ang kanyang pamilya mga kabrods. Kaya ito pong si Parks na pag-iisip na dahil syempre ang kanyang pamilya at ang kanyang girlfriend na si Miss Zainab Barake ay gusto rin niyang makakasama dito sa Pinas mga kabrods. Kaya ito na nga, pinag-iisipan na ito ni Parks at yun nga mga kabrods, ang dami ring mga kupunan na nakaabang ngayon kay Bobby Ray dahil syempre kapag itong si Parks ay pumunta sa Pinas, automatic na yan na maglalaro ulit at babalik ulit sa PBA mga kabrods. So syempre ang dami nating mga controversial dati kay Parks na yung pag-alis niya sa TNT Tropang Giga, isa na rin yun sa mga naging issue kay Parks at parang naging bad person pa siya doon mga kabrods dahil syempre para ang tagal i-release ng TNT ito pong si Parks, tapos nung na-release na bigla itong nag-Japan. Parang sabi nga nila good karma ang nangyari dahil di hamak na mas malaki ang kinikita niya doon. Pero mga kabrods, ito pong si Parks hindi lang naman dapat ito basta career, nasa family rin ito, may motivation din naman ito habang naglalaro. Kaya ito yung pagbalik niya sa Pinas ay double purpose ito mga brods. Babalik siya sa PBA at makapiling ang kanyang pamilya. Well, sa mga highlights naman ngayon ni Parks sa Osaka, isa rin siya sa mga go-to guy doon. At hats off din dito kay Parks, every season, kada season mga brods, gumagaling siya. Well, isa rin siya sa mga 6'4" point guard or shooting guard dyan sa Osaka. And siya rin ang inaasahan bilang isang shooter dyan mga kabrods. Kumbaga, yung laruan ni Parks, mas gumaling palalo mga brods. Siyempre, iba rin naman yung level ng kompetisyon dito sa Japan. And ito na nga mga brods, sa lahat ng mga kupunan na nag-aabang kay Parks, isa ang Beermen sa mga nagkaka-interest kay Parks once na bumalik ito sa Pinas mga brods. Bakit? And syempre, andito rin yung mga ibang kaibigan ni Parks. And ang SMB gusto rin ma-rebuild ng panibagong lineup, mga batang players, mga veteranong kayang-kaya nasa prime years pa mga kabrods. Well, isa yan si Parks sa mga, syempre alam natin prime ito ni Parks and nasa kondisyon, mas lumakas na Bobby Ray na yung makikita natin sa PBA mga brods if ever man nababalik na talaga siya. Well mga brods, gustong gusto yan ng SMB. Hindi nga lang nakuha ng SMB dati nung nasa TNT si Parks dahil syempre MVP group yun mahirap kunin yung mga superstar doon. Kaya ngayon, ito pong si Parks, alam natin yung rights niya sa TNT once na ma-release yan, and syempre pipirma na ito ng Beermen. And ang SMB rin kasi ngayon ay focus rin sila sa Game 3. Syempre 1-1 sila ng Ginebra ngayon sa semifinals. Focus muna sila ngayon, and after nyan off season na, dito na sila magfo-focus sa mga players na kukunin nila at yung mga imports na mga 7-footer pataas ang isa sa mga pinaplano ng SMB next season sa Commissioner's Cup 2024 to 2025 mga kabrods. And ito na nga si Parks, malaking boost ito sa SMB mga kabrods kung sakali man madadagdagan yung shooter ng SMB, madadagdagan ng point guard, madadagdagan ng gunner, and yun nga malapad-lapad at matangkad din naman si Parks bilang isang gwardiya. Nasa 6'3" or 6'4" din ito mga kabrods. Bumilis pa, magandang handles, and yun nga veterano na, clutch player pa. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods Bobby Ray sa pagbalik niya sa Pinas, babagay ba siya sa SMB? So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Well, etong si C-Stand, kung matatandaan nyo, ay syempre isa rin ito sa mga napag-uusapan ngayon sa comment section and sa mga Ginebra fans na sayang kung si C-Stand ay nandito sana sa semifinals round against SMB. Ay malaking tulong sana mga kabrods. Kaya parang nagre-regret na sila mga brods dito kay Isaac Go na na-trade ng Ginebra kay C-Stand mga kabrods. Well, ganyan din naman talagang galaw ng Ginebra. Gusto rin kasi nila yung Stephen Holt. Pero ngayon, nagsisisi na sila bakit na isama pa nila sa package si C-Stand mga brods. Siguro nga, yung kondisyon doon ng Terra Firma, bibitawan si Holt, basta maibigay lang nila si Stone Hardinger. Pero ito nang nangyari ngayon mga brods. Si Go na injured na, tapos hindi pa nakatulong ngayong semifinals. Sayang na sayang yung trade. Well, ito rin namang si C-Stand na injured din sa Terra Firma Jeep, kaya nahirapan ng Terra Firma
this season mga kabrods. Pero siguro nga iba yung mangyayari kung si Sisten ay nandyan sa Ginebra. Alam natin mas sisigla yung Stone Hardinger, mas iwas sa injury. Dahil syempre, alam natin yung mindset ng isang Stone Hardinger ay focus sa laro, seryoso lang talaga, and yun nga, mahirapan mo ito kausapin, lalong-lalo na, winning lang naman ang iniisip nito ni Sisten mga kabrods. Kaya ito yung maganda kay Stone Hardinger. So sayang mga kabrods. At ito na nga, ang isa sa mga pinaplano ngayon ng Ginebra, mga kabrods, ay gusto nilang ibalik ulit ito pong si Sisten. Yes mga kabrods, lalong-lalo na, nakuha na nila si Stephen Holt. Parang ganyan yung nangyari sa TNT ngayon. Nakuha nila si Oftana pero binitawan si Rosario. Nung nandito na si Oftana, gusto naman kunin ng TNT at ibalik ulit si Rosario sa lineup nila. Parang ganyan yung nangyari sa Ginebra mga brods. Nakuha na si Holt pero sinacrifice si Sisten. Ngayong nandito na si Holt ay ibabalik na nila si Stone Hardinger. Well, ganyan ang isa sa mga plano mga kabrods ng isa sa mga bigating team dito sa PBA like Barangay Ginebra San Miguel. Well, kayang-kaya nila yan. May pera sila mga kabrods. Well, kaya rin naman gawin yan ng mga ibang koponan, di ba mga brods? Talagang magsasacrifice ka lang ng pera para lumakas ang yung team. And ito na nga si Sisten, malaking tulong sa Ginebra at ilang championship na rin ng nayambag neto. Siguro nga kung nandito siya sa semis, baka nga 2-0 pa ng Ginebra Ito pong SMB, ngayon sa game 3, 1-1 na sila mga kabrods ang serye. Kaya namimiss nila yung isang Sisten na tumutulong sa ilalim kapag kalaban nila ang isang Dakraken, Junmar Fajardo. Dahil syempre, hirap din naman si Japet Aguilar sa ilalim mga kabrods. While ang isang Sisten ay mga kabrods, bulldozer nga ang kanyang pangalan Kumbaga talagang bangga kung bangga. Kahit sino pa yung makatapat niya, kahit import pa at mas malaki sa kanya mga brods, babanggait at babanggain niya mga brods. At doon, nakakatulong sa opensa si Stone Hardinger. Pati sa depensa, ang laki rin ng tulong. Dahil hindi rin naman biro yung laki nito. 6'7" na malapad or 6'8" na malapad na sentro rin ang isang Stone Hardinger mga brods. Kaya dito ay nagsisisi na ang Ginebra na sayang si Isaac Go hindi rin naman kasing lakas din pala ni Stone Hardinger. And syempre may shooting si Go sa 3-point shot, pero iba pa rin yung Sisten na numbers na pinapakita nito sa Barangay Ginebra San Miguel every game mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba papayag pa ba yung isang Sisten na binitawan ng Ginebra na unexpected trade na nangyari sa kanya? Sa tingin nyo papayag pa kayang bumalik si Stone Hardinger sa kanila? At sa tingin nyo mga brods, kailangan pa ba ng Barangay Ginebra San Miguel ang isang Stone Hardinger, ang isang 6'8" na big man na Sisten para nga makatulong dito sa Barangay Ginebra San Miguel ulit mga kabrods? Dahil syempre ramdam yan ng Ginebra yung pagkawala ni Stone Hardinger sa ilalim nila. Ito pinaplano, well, Sisten is back next season sa Commissioner's Cup mga bros. Lalong lalo na ang lalaki pa ng mga imports next season mga bros dahil no height limit na ang ating import next conference. Kaya komento mo lang mo dyan mga bros, di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is our updated highlights on long. I'm out.